King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 377. Pagbagsak ng isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang target ko ay hindi ang taong bato, ngunit ang basurang tulad mo. Isang galaw ay sapat na para tapusin kayong dalawa. Malamig ang mga mata ng asol na buhok na binata at tila walang pakialam sa kanila. Ang pangungusap na ito ay napakabagsik na maging si Taiyon Shuangzi na kilala sa kanyang kalupitan ay natigilan. Sapat na ba ang isang galaw? Saan nagmumula ang tiwala ni Zhao Fang? Si Tantay Lanyo na nakasunod sa likuran ay nagulat sa tagpong ito. Sa orihinal na 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo, si Taiyon Shuangzi ay isang kambal na tao na nakakatakot ang lakas ng labanan kapag nagtutulungan sila. Sila ay kakilakilabot at may mga palatandaan ng pangalawang pinakamalakas. Si Taiyon Shuangzi ay isang malakas na contestant para sa unang pwesto nitong Sacred True Dragon Gathering at nagkaroon ng malaking pagkakataon na hamanin si Yu Tianhao. Naisip ni Shi Chengtian na ibinaon ang sarili sa lupa. Sobra ang kalokohan nitong si Zhao Fang. Gayunpaman, bilang isang taong nakipag-away kay Zhao Fang dati, alam niya ang kapangyarihan ng huli at kalahati ay nagdududa at kalahati sa paniniwala. Hindi siya nakatakbo ng malayo at mabilis na ginamit ang oras para makabawi habang binibigyang pansin ang larangan ng digmaan. Isang galaw para talunin kami. Mayabang. Hahaha. Hindi niya tayo inilalagay na magkapatid sa paningin niya. Si Taiyon Shuangzi ay umungal at ang kanyang True Spirit Realm ay pinakawalan at tila naglalaman ng kalupitan dito. Sa pag-iisip kung paano nila nalampasan ang Sacred True Dragon Gathering at kahit na ang mga normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo ay maiiwasan sila, napahiya sila ngayon dito. Kailan pa sila masyadong minamaliit? Sapat na ang isang galaw. Ito ay ganap na kawalang galang. Malupit, madaling magalit, makasarili. Nakatayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Taiyon Shuangzi na sumusugod. Boom! Naputol ang isang malapit na tuktok ng bundok at sumabog ang maliit na bundok. Flaming 9 Skyblades. Earth Ice Sword Soul. Nakipag-ugnayan ang espada at talam sa yelo at apoy, na ginagawang dead zone ang lahat sa loob ng 1 milyang radius. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay sapat na upang agad na patayin ang normal na True Mystic ranks. Ang dalawang peak skills na ito ay direktang magkasalungat na elemento at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay pinakamataas na antas. Ang kanyang pag-atake ay maaaring ituring na perpekto sa pagsasama ng yelo at apoy, talam at espada. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Sa sitwasyong ito, hindi siya magkakaroon ng kalamangan laban kay Taiyon Shuangzi. Shua! Isang blur ang naiwan, at ang langit ay napuno ng mga after images. Boom! Hindi nakuha ang unang round ng pag-atake ni Taiyon Shuangzi at hindi nagtagal ay nagkulong siya sa nag-iisang burol kung saan nakatayo ang isang tao. Pangit na halimaw, kayong dalawa ay ipinanganak na magkasama at walang kalayaan o pag-iisa. Maging ang iyong buhay ay magkakaugnay. Gaano kalungkot para sa inyong dalawa ang mabuhay sa mundong ito. Ito siguro ang dahilan kung bakit uhaw sa dugo kayong dalawa. Tumayo si Zhao Fang sa burol, puno ng awa at pangungutya ang kanyang mukha. Nang marinig ito ay umungal si Taiyon Shuangzi at umabot sa kumukulo ang kanyang galit. Gra! Brat, patay ka! Hahaha! Brat na may asok na buhok, ang lakas ng loob mong tingnan kami ng mababa. Ang lahat ng gumawa nito noon ay pinutol namin sa 10,000 piraso at kinain. Bumungad sa mga mata ni Taiyon Shuangzi ang layuning pumatay. Nahawakan ni Zhao Fang ang sugat ni Taiyon Shuangzi. Bagaman sila ay dalawang tao, ang dalawa ay nabuhay sa parehong problema at walang kalayaan o privacy. Kahit na noong ginamit nila ang babae ay ginamit nila ang parehong katawan. Hihihi, sa totoo lang sobrang simple lang. Hanggat pinapatay ng isa sa inyo ang isa, ang mabubuhay ay makakatanggap ng kalayaan at magkakaroon ng bagong buhay. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Fang. Patayin ang isa. Malinaw na naisip ito ni Taiyon Shuangzi noon pa man. Lahat sila ay pagod sa katawan na ito at sa isa't isa. Gayunpaman, magkapatid sila at binabantayan ng kanilang paksayon. Eye of the Heart. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay tila lumikha ng langit.
Ang galit na si Taiyuan Shuangzi ay halos nawalan ng malay at nang makita niya ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang, siya ay natulala at tumayo. Kaagad na sinundan iyon. Ang dalawang mukha sa mukha ni Taiyuan Shuangzi ay nagsimulang magpumiglas at pagkatapos ay ngumiti ng mahina pati na rin naposes ng katusuhan. Hindi pinansin ng kanilang mga tingin si Zhao Fang at nagkatinginan. Brother, matagal na akong pagod sa iyo. Bakit ngayon hinayaan akong mabuhay? Gusto kong mamuhay ng malaya at casual. Hindi ko gustong ibahagi ang aking mga babae. Ang nakababatang kapatid ng Taiyuan Shuangzi ay nagsabi sa isang nakamamatay na tono habang ang isang espada ay tumama patungo sa malaking kapatid. Hihihi, alam kong darating ang araw na ito. Ang nakatatandang Taiyuan Shuangzi ay tumawa at ang kanyang talam ay kumikislap na may maningning na liwanag habang siya ay humahampas patungo sa kanyang nakababatang kapatid. Ding! Ding! Dang! Dang! Ang dalawa ay nag-away ng hindi nagtatago at sa parehong katawan, ang talam ay nakipagsagupaan sa espada at lumipad kung saan-saan. Ang dalawa ay nagbahagi ng isang katawan at ang kanilang true spirit chi ay magkakaugnay. Sa ilang sandali lamang ay nagdulot ng apoy ang dalawa at umungol ang mga bagyo ng yelo. Ang figure ni Zhao Fang ay nagsimulang kumupas, at ang kanyang kaliwang mata ay naging puno ng hinaharap na maaaring makamit. Ang Eye of the Heart ay napaka-epektibo sa mga may mahinang lakas ng pag-iisip. Pinanood ni Zhao Fang si Taiyuan Shuangzi na umaatake sa kanyang sarili. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan, si Zhao Fang ay nag-iingat kay Taiyuan Shuangzi. Maging si Goddess Bing Wei, Tantay Lanyo at ang iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay gayon din. Ang kombinasyon ng espada at talam ni Taiyuan Shuangzi ay itinuring na perpekto at kinailangang aminin ni Zhao Fang na wala siyang gaanong kumpiyansa laban sa kanya sa isang ulo sa labanan. Gayunpaman, kung minsan ang pagkapanalo ay hindi nangangailangan ng lakas. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang mas eleganteng paraan. Si Taiyuan Shuangzi ay naapektuhan ng kanyang paligid at nagkaroon ng malaking depekto sa kanyang puso na inilantad ni Zhao Fang. Ang pagkapanalo sa isang galaw ay hindi isang kasinungalingan. Hindi na kinailangan pa ni Zhao Fang na gamitin ang kanyang mga kamay at maaaring mag-atake si Taiyuan Shuangzi sa isa't isa na malamang nahaantong sa pagkamatay nilang dalawa. Oh, ano ito? Ano ang nangyari kay Taiyuan Shuangzi? Talaga bang natalo siya ni Zhao Fang sa isang galaw? Si Tantay Lanyo mula sa likuran ay may gulat na nakasulat sa kanyang mukha. Sapat na ang isang galaw. Mukhang hindi talaga nagsisinungaling si Zhao Fang. Ding-dang! Ding-dang! Ang dalawang magkapatid na lalaki ni Taiyuan Shuangzi ay lalong naglaban at hindi nagtagal ay nasugatan ang dalawa. Dahil magkaparehas sila ng katawan ay sinubukan nilang atakihin ang ulo at paa ng mga kalaban. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Taiyuan Shuangzi ay nasugatan ang kanang braso at ilang marka sa mukha. Ang nakababatang kapatid ni Taiyuan Shuangzi ay naputol ang isang tainga. Sa puntong ito ay nagkaroon ng nakakatakot na ekspresyon ang dalawa. Makalipas ang isang oras, nagpasuray-suray ang katawan ni Taiyuan Shuangzi habang nagkatinginan ang dalawa. Shu! Isang bigla ang kidlat ang dumaan sa kanilang likuran. Hindi maganda. Nakaramdam ng lamig ang magkapatid mula sa kanilang likuran, ngunit huli na ang lahat. Shua! Naputol ang isang paa at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Plop! Matapos mawalan ng balanse, agad na bumagsak si Taiyuan Shuangzi sa lupa at naiwan ang mga pinsala sa kanila mula sa kanilang labanan. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay naglalayon din sa kahinaan ni Taiyuan Shuangzi habang si Taiyuan Shuangzi ay naghahati sa isang katawan ngunit mayroon lamang dalawang paa. Matapos mawala ang isang paa ay bumaba ng husto ang kanyang paggalaw. Kalokohan, niloko tayo ng brat na ito. Nanghihinayang sabi ng nakatatandang Taiyuan Shuangzi. Sa sandaling ito, si Taiyuan Shuangzi ay malubhang nasugatan at nawalan ng paa. Ang kanyang kabuuang lakas ay bumaba ng higit sa kalahati. Tumayo si Zhao Fang sa burol na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Para siyang Lord of the Wicked na landas na pinilit ang kalaban sa isang desperadong sitwasyon. Tumakbo. Si Taiyuan Shuangzi ay hindi pipi at pinilit na bawasan ang sakit habang pinapaikot niya ang kanyang True Spirit Chi para lumipad sa hangin. Ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay kakilakilabot.
Isinasantabi ang napakahusay na kamanghamanghang henyo, kahit na ang mga nasa unang antas ay maaaring manalo laban sa kanila. Higit pa rito, kakaiba at nakakalito ang mga pamamaraan ni Zhao Fang. Nanlamig sila sa pag-iisip sa nangyari. Taiyun Shuangzi, mamatay ka. Isang maliwanag na boses ang tumunog mula sa bundok at isang malaking malakas na gravity ang dumaong sa Taiyun Shuangzi. Shi Chengtian. Natagpuan ni Taiyun Shuangzi na siya ay nahuhulog at napasigaw sa takot. Basag. Lumabas si Shi Chengtian mula sa bundok at ang kanyang malaking katawan ay tumapak ng husto sa katawan ni Taiyun Shuangzi. Wow! Si Taiyun Shuangzi ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mga buto ay nabali at nagsimulang damyugo ang mga organo. Si Shi Chengtian ang may pinakamalakas na katawan sa Sacred True Dragon Gathering at sa lahat ng kanyang puwersa ay nakakumbinsi, ang kapangyarihang iyon ay nakakatakot. Higit pa rito, si Shi Chengtian ay walang anumang senyales ng paghinto habang patuloy niyang tinatapakan ang katawan ni Taiyun Shuangzi habang kinukuha niya ang True Dragon Token. Weng! Dalawang nagniningning na gintong dragon ang nagsama ngunit dahil ang dami ng Dragon Blessing sa loob ng True Dragon Token ay napakalaki, hindi ito ganap na maabsorb sa loob ng maikling panahon. Nang halos kumupas ng kalahati ang kulay ng True Dragon Token, itinapon ito ni Shi Chengtian kay Zhao Fang. Hindi ito tinanggihan ni Zhao Fang at kinuha ang True Dragon Token. Mayroon pa ring 60% sa loob nito. Mas marami kang ginawa sa pagpatay kay Taiyun Shuangzi. May utang na loob sa iyo ang isang ito. Nangako si Shi Chengtian kay Zhao Fang habang tinatapakan niya ang katawan ni Taiyun Shuangzi. Ang pagdating para manggulo kay Taiyun Shuangzi ay nagligtas din sa buhay ni Shi Chengtian. Si Shi Chengtian ay isa sa mga pinakatapat sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo at nangakong may utang na loob kay Zhao Fang. Weng! Ang gintong dragon sa likod ni Zhao Fang ay nagsimulang lumaki. Ang Dragon Blessing ni Taiyun Shuangzi ay napakalaki at 60% nito ang nagbigay daan sa dragon ni Zhao Fang na malampasan ang kay Goddess Bingwei at Tantay Lanyo. Basag. Dinurog ni Shi Chengtian ang katawan ni Taiyun Shuangzi at nagpakawala ng alulong si Taiyun Shuangzi bago namatay. Isang napakahusay na kamanghamanghang henyo ang nahulog ngayon. Si Tantay Lanyo na nanunood sa malapit ay hindi napigil ang huminga ng malamig habang namumutla ang mukha. Muli niyang siniyasat ang asol na buhok na kabataan sa burol ngayon ng may pag-iingat at kataimtayman. Ang pagkamatay ni Taiyun Shuangzi ay hindi nagpakilos kay Zhao Fang at sa halip ay bamulong siya sa kanyang sarili. Mas mabuti pang mamatay siya kay Shi Chengtian. King of Gods, Kabanata 378. True Dragon Geniuses. Sa sinaunang arena, ang daang libong manunood ay nanunood sa eksenang ito sa harapan nila. Ang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi kailanman nagpatinag mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon. Sinong mag-aakala na ang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay mahuhulog, at si Taiyun Shuangzi ang may matinding lakas sa pakikipaglaban. Hanggang sa lumitaw si Zhao Fang ang itim na kabayong ito, naging posible ang lahat. Una siyang gumuhit kasama si Goddess Bingwei at pagkatapos ay inilipat ang posisyon ng napakahusay na kamanghamanghang henyo habang sinasaktan niya ang sunod-sunod na napakahusay na kamanghamanghang henyo, sa wakas ay naging isa na rin siya. At ngayon marami na siyang nilalaro sa pagkamatay ni Taiyun Shuangzi. Bagamat pinatay ni Shi Chengtian si Taiyun Shuangzi, karamihan sa mga tao ay tumingin sa asol na buhok na kabataan sa halip. Wala siyang nagawa at ginamit lang ang kapintasan sa puso ni Taiyun Shuangzi para patayin siya. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Fang habang pinapanood si Taiyun Shuangzi na tinatapakan hanggang mamatay. Sa puntong ito ng panahon, ang kanyang Dragon Blessing ay umabot na sa antas ng napakahusay na kamanghamanghang henyo at halos kapareho ng kay Shi Chengtian, higit pa kay Tantay Lanyo at Goddess Bingwei. Bagaman malakas si Taiyun Shuangzi, ang kanyang mental energy ang pinakamahina sa mga orihinal na 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo at may malaking depekto sa kanyang karakter. Ang Eye of the Heart ay perpekto para dito. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang tungkol sa kanyang 4 na diskarte sa mata. Eye of Illusion. Paggamit ng mental energy para bitag ang kalaban ngunit walang direktang opens ibong kapangyarihan. Eye of the Heart.
Ang pagpasok sa mga kalaban ay may depekto at maaari pang kontrolin ang mga kaaway na may mahinang mental na enerhiya. Eye of Ice Soul. Gamit ang kapangyarihan ng yelo para sirain ang kamalayan ng kalaban. Lightning Fire God's Eye. Pinagsasama ang True Spirit Flame sa kanyang mata at nagpapadala ng pag-atake na umaatake sa pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Walang ganoong bagay bilang pinakamahusay dito. Sa mga tuntunin ng purong opens iba, ang Lightning Eye God's Eye ang pinakamalakas ngunit kung minsan ay hindi ito kasing pakinabang ng iba pang mga diskarte sa mata. Halimbawa, noong kaharap niya si Shi Chengtian, ginamit niya ang Eye of Ice Soul at mga long-range attacks para sirain siya. Kung ginamit niya ang Lightning Fire God's Eye sa sitwasyong ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. At muli kapag ginamit si Taiyuan Shuangzi na may malaking depekto sa kanyang puso. Sa ilalim ng sitwasyon na ang kanilang mga antas ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi gaanong naiiba, si Zhao Fang ay nanalo sa isang galaw sa pamamagitan ng paggamit ng Eye of Heart. Ang 4 na diskarte sa mata ay sapat na para sa akin upang harapin ang karamihan sa mga kalaban maliban kung ang kanilang antas ng enerhiya sa pag-iisip o lakas ay higit pa sa akin. Napaisip si Zhao Fang. Sa itaas ng sinaunang arena. Ang 9 na sovereigns ay napapanood lamang si Taiyuan Shuangzi na namatay at walang ginagawa. Ang Sacred True Dragon Gathering ay kinokontrol ng sinaunang arena mismo. Nakakalungkot. Kung ang isang taong tulad niyan ay naging sovereign sa Origin Core Realm, ang kanyang lakas ay hindi masusukat. Wala pang isang sovereign na mayroong 2 tao sa isang katawan. Bumantong hininga ang isang soberano. Ang napakahusay na kamangha-manghang henyo ay kadalasang lumilitaw lamang ng isang beses bawat ilang henerasyon at kahit na gustong pumatay ni Taiyuan Shuangzi, ang kanyang pagkahulog ay nagpabuntong hininga pa rin ang mga soberano. Masyadong malaki ang kapintasan ni Taiyuan Shuangzi sa kanyang puso. Kung hindi ito aalisin, hindi masyadong mataas ang tsansa niyang maabot ang Origin Core Realm at mas malamang na maging isang mamamatay tao. Bahagyang umiling si Yu Xingchen. Ang lakas ay isang aspeto ngunit kung minsan, ang estado ng puso ay gumaganap din ng isang papel at maaaring maging mas mahalaga kaysa sa lakas. Ang mga eksperto ay nangangailangan ng puso ng isang dalubhasa. Saka lamang nila makokontrol ang kapangyarihan ng isang dalubhasa. Ito ang koneksyon sa pagitan ng estado ng puso at paglilinang sa makatuwid. Mayroon ding isang bagay tulad ng paglilinang ng puso. Sa mga tuntunin ng estado ng puso, mayroong 3 tao sa Sacred True Dragon Gathering na halos walang mga depekto. Ang Deputy Palace Lord na may tansong balat ay dahan-daang nagsalita. Alin sa 3? Yu Tianhao na walang kapantay na paniniwala at pagtitiwala. Si Xin Huang na laging kasing tahimik ng tubig at ni Zhao Fang. Ang kanyang estado ng puso ay palaging kalmado at hindi sumusuko kahit na nasa isang desperado na sitwasyon. Tama, perpekto ang puso nitong 3 ito. Tumanggo ang mga soberano. Kung ang isang tao ay may puso ng isang dalubhasa, sila ay magiging isang dalubhasa maaga o huli. Marahil kahit si Zhao Fang ay hindi inaasahan na ang kanyang God's Spiritual Eye ay nagbago sa kanyang panloob na puso pati na rin sa kanyang katawan. Sa 3 na binanggit ng Deputy Palace Lord sina Yu Tianhao at Zhao Fang ay napakahusay na mga kahanga-hanga at ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay mataas ang ranggo. Si Xin Huang ay nasa kalahating antas ng pinakamahusay na kamangha-manghang henyo din at maaari pang makipagpalitan ng ilang galaw ng pinakamahusay na kamangha-manghang henyo. Sa loob ng bula ng liwanag. Sa pagbagsak ng dating pinakamahusay na kamangha-manghang henyo, nagkaroon ng pagtaas sa isang bagong pinakamahusay na kamangha-manghang henyo. Ang kasalukuyang 5 ay sina Yu Tianhao, Shi Chengtian, Zhao Fang, Tantay Lanyo at Goddess Bingwei at kasama nila Yu Tianhao pa rin ang may pinakamaraming Dragon Blessing. Kasunod niya ay sina Shi Chengtian at Zhao Fang na halos magkapantay. Ang pinakamababa ay si Goddess Bingwei bilang bahagi ng kanyang Dragon Blessing na kinuha ni Zhao Fang noong unang round. Zhao Fang, iniligtas mo ang buhay ko at may utang akong pabor sa iyo. Itong Stoneheart Jade Pendant ay ang kayamanan ng aking pamilyang Shi na ibibigay ko sa iyo. Kapag isang araw kailangan mo ng tulong maaari mong dalhin ito sa pamilya Shi at hanapin ako. Ibinigay ni Shi Chengtian ang isang mamahaling mukhang Jade Pendant kay Zhao Fang.
Kinuha ni Zhao Feng ang Stoneheart Jade Pendant at nalaman na ang kanyang senses sa Heaven Earth Yuan Qi ay tumaas ng malaki at mayroon din itong iba pang gamit. Sa mga tuntunin ng halaga, ito ay malamang na malapit sa isang high-tier spiritual grade na armas. Hindi tinanggihan ni Zhao Feng ang ganoong bagay. Baka kailangan ko ng mga katulong kapag bumalik ako sa 13 countries. Napaisip si Zhao Feng. Matapos makipaghiwalay kay Shi Chengtian, Zhao Feng ay muling nakipagkita kina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Bakas pa rin sa mukha ng dalawa ang pagkagulat. Bago sila umalis upang gumawa ng gulo para kay Taiyuan Shuangzi ay nakaramdam sila ng pagkabalisa, ngunit sa isang galaw lang ay pinilit ni Zhao Feng si Taiyuan Shuangzi sa isang desperado na sitwasyon. Mabuti naman namatay ang halimaw na ito. Pinatay ni Taiyuan Shuangzi ang maraming tao sa Sacred True Dragon Gathering. Nasiyahan sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Muntik na silang mapatay niya bago nila ibigay ang kanilang True Dragon Token. Matapos tapusin si Taiyuan Shuangzi, ni Zhao Feng at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa lugar ng ilog upang makipagkita sa tatlo mula sa Heavenly Yuan Clan. Pinagsasama-sama pa rin ni Zhao Yufei ang kanyang pundasyon at pinoprotektahan pa rin siya ni Mo Tianyi at ng lalaking dilaw na mukha. Sa sandaling ito ay hindi alam ng dalawa na si Taiyuan Shuangzi ay nahulog at nang malaman nila ang katotohanan ay nanginginig ang kanilang mga puso. Para sa mga susunod na araw, si Zhao Feng at ang mga kasama ay hindi sinasadyang makahanap ng mga bagong target. Lahat sila ay may True Dragon Token at ang kanilang Dragon Blessing ay napakalakas. Sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo, si Yu Tianhao ay lumalabas paminsan-minsan. Si Shi Chengtian ay nagpapagaling at si Tan Tailanyo ay nagpapagaling din, pati na rin ang kanyang mga espiritual na alagang hayop na magpahinga. Naiintindihan ni Zhao Feng ang labanan sa pagitan ni Yu Tianhao at Xin Wuang. Tanging si Goddess Bing Wei lang ang lumabas para manghuli ng mas maraming Dragon Blessing at dagdagan ang sarili niya. Gayunpaman, napakalaki ng Dragon Blessing ng 5 pinakamahusay na kamangha-manghang henyo at wala ng maraming True Dragon Token na natitira, ibig sabihin ay mahirap dagdagan ang kanilang Dragon Blessing. Ito ang dahilan kung bakit tumigil si Zhao Feng sa pangangaso. Naka-cross-legged siya at nakapikit habang nagre-replay sa isip niya ang senaryo noong araw na iyon. Switching the Star. Kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus. Isa sa kalikasan. Halos naiintindihan na ni Zhao Feng ang Switching the Stars, lalo na tugma ito sa Mystic Flower Treasured Bible. Matapos malaman ang Switching the Stars, mas malakas ang depensa ni Zhao Feng. Ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus at ang isa sa kalikasan ay hindi lamang makapagpapalaki sa paggamit ng potensyal ng isang tao, maaari rin itong palakasin ang antas ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng at ugat ng batas. Si Zhao Feng ay humakbang sa landas ng pagsasama-sama ng enerhiya ng pag-iisip, kapangyarihan at pagtutok ng magkasama. Nahawakan na rin niya ang pinto ng pagiging isa sa kalikasan at ito ang nagpapataas ng kanyang kahusayan sa paggamit ng kidlat. Sa unang araw, naunawaan ni Zhao Feng ang kombinasyon ng mental na enerhiya, kapangyarihan at focus at pagiging isa sa kalikasan. Pakiramdam niya ay parehong tumataas ang kanyang potensyal at mental energy level. Sa ikalawang araw, matagumpay na naabot ni Zhao Feng ang pinakamataas na antas, ang ikatlong palapag ng Lightning Inheritance. Ayon sa mga kinakailangan sa ikatlong palapag, kailangan ng isang tao ang paglilinang ng True Lord rank para makamit ito, ngunit talagang nagtagumpay ako. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang ikatlong palapag ng Lightning Inheritance ay nangangailangan ng pagkakatugma patungo sa Heaven and Earth Lightning Yuan Qi. Dahil naintindihan ni Zhao Feng ang pagsasama-sama ng mental energy, kapangyarihan at focus at pagiging isa sa kalikasan, nagtagumpay siyang maabot ang ikatlong palapag ng Lightning Inheritance. Nakakatakot ang bawat kilos at galaw ng ikatlong palapag at ang lakas ng kidlat ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Bagamat ang antas ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng ay patuloy na tumataas at maihahambing sa mga huling yugto ng True Mystic Rank, nahirapan pa rin siyang gumamit ng mga kasanayan mula sa ikatlong palapag ng Lightning Inheritance. Anong antas ng kaliwanagan ang naabot ni Xin Wuang? Kung hindi dahil sa kanyang normal na talento at walang bloodline, tiyak na hindi lang siya sa mga simulang yugto ng True Mystic Rank. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin si Xin Wuang.
Noong nakaraan, ang talento ni Zhao Feng ay karaniwan ngunit nagbago iyon pagkatapos matanggap ang God's Spiritual Eye. Alam niya kung gaano kabagal ang bilis ng cultivation na iyon. Lumipas ang oras at sa ikapitong araw sa loob ng liwanag. Bumababa ang bilang ng True Dragon Token at ang mga walang token ay nag-counterattack at bumuo pa ng mga alyansa at kasunduan. Ang mga labanan ay lubhang mabangis ngunit wala sa kanila ang umabot sa antas ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang mga nasa antas ng pinakamahusay na kamanghamanghang henyo ay mayroong battle power na malapit sa isang True Lord rank at ang paggamit ng mga numero ay walang silbi. Sa makatuwid, tahimik si Zhao Feng at ang kumpanya. Hanggang sa araw na ito, ang bilang ng True Dragon Token ay bumaba sa 100. Weng. Ang bula ng liwanag ay nagsimulang manginig at makaipon ng napakalaking dami ng basbas ng dragon. Bahagyang naririnig ang mga dagandong ng 100 dragon. Mula sa itaas ng sinaunang arena makikita ang 100 dragon at ang pinakamakapangyarihang 5 nagniningning na gintong dragon ay higit sa 3 yarda ang haba, na bumubuo ng isang napakagandang tanawin. Bukod sa isa pang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo, ang natitirang mga gintong dragon ay wala pang 1 yarda ang taas. Shua! 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 Ang ilang daang henyo na walang True Dragon Token ay nawala sa bula ng liwanag at pinaalis. Ang natitirang 100 ay ang sikat na True Dragon Geniuses. King of Gods, Kabanata 379. Paglipat sa kalawakan. Ang bilang ng True Dragon Geniuses sa bawat Sacred True Dragon Gathering ay perpektong 100 sa bawat pagkakataon. Ang mga maaaring makoronahan bilang True Dragon Genius ay hindi lamang isang kaluwalhatian, mayroon din itong praktikal na gamit mga mana. Tanging ang mga True Dragon Geniuses, ang pinakamalakas na henyo, ang may karapatang pumasok sa mga mana, kaya ang True Dragon 100 Strong ay isang malaking pagkakaiba. Ang mga nangungunang henyo na nakikilahok sa Sacred True Dragon Gathering ay nagsikap na maging nangungunang 100, ngunit ito ay napakahirap. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang libong mga henyo na lumalahok sa Sacred True Dragon Gathering at 100 lamang ang napili. Gaano ito kakompetensya? Shua. Ang mga nabigong henyo ay pinalabas mula sa bula ng liwanag na naiwan lamang ng 100. Sila ang mga napili sa kontinente at True Dragons in the Heaven. Iniskan ni Zhao Feng ang lugar gamit ang kanyang God's Spiritual Eye at nakitang 27 o 8 mula sa Northern Continent ang nakarating dito. Ang 5 kontinente na magkasama, Silangan, Kanluran, Timog, Gitna at Hilaga ay mayroon lamang 100 lugar sa kabuuan at sa karaniwan, bawat kontinente ay may 20 lugar. Nangangahulugan ito na ang hilagang kontinente ay gumawa ng mas mahusay kaysa dati. Medyo marami ang alam ni Zhao Feng. Jin Huang, Zhao Yufei, Mo Tianyi, Liu Qingxen, Kang Yuyo, Prince Jin, Wang Xiaoguai, Jiang Sanfeng at ang iba pang mga kasama. Ang kapuspalad ay hindi nalampasan ni Bei Moy ang unang round kaya walang kapalaran sa nangungunang daan, kaya hindi siya matutulungan ni Zhao Feng kahit na gusto niya. Matapos piliin ang True Dragon 100 Strong ang sinaunang arena ay muling nagbago. Shua! Ang liwanag sa sinaunang arena ay nagsimulang kumupas at napalitan ng kadiliman. Ano ang nangyayari? Nagulat lahat ang 100,000 manonood. Ang buong sinaunang arena ay napakaitim at tanging ang espasyo sa loob ng bula ng liwanag ang maliwanag. Weng! Sa loob ng bula ng liwanag, nagsimulang manginig ang lupa at kaagad na sumunod, tila bumukas ang langit. Mula sa anggulong ito ay makikita pa ang mga anino ng mana sa kalangitan at ang nakapalibot na mga rebeltong bato. Maaari na ba nating kontrolin ang kompetisyon? Tanong ng isang soberano sa entablado. Hindi. Ang bula ng liwanag ay magpapalayas sa lahat ng walang basbas ng dragon. Ang puting balbas na soberano ay umiling at sinabi pagkatapos subukan. Magmula noong ikalawang round ng Sacred True Dragon Gathering, ang Sacred Alliance ay nawalan ng kontrol dito. Ito ay bahagyang mabuti at masama. Ang magandang bagay ay walang sino man ang maaaring makagambala sa Sacred True Dragon Gathering, ibig sabihin na ito ay lubos na patas. Ang masamang panig ay marami ang nasawi. Halimbawa, isang pinakamahusay na kamanghamanghang henyo ang namatay sa Sacred True Dragon Gathering na ito.
Ito ay isang bagay na hindi nangyari sa loob ng 12-dosenang henerasyon. Saan dadalhin ng sinaunang arena ang Sacred True Dragon Gathering? Ang Deputy Palace Lord ay bamulong sa pananabik. Weng. Ang bula ng liwanag ay nagsimulang tumaas mula sa itim na sinaunang arena. Maaaring ito ay. Ang mga mata ni Sovereign Yun Xingchen ay kumislap. Ang malaking bula ng liwanag ay nagsimulang lumapit sa mga anino ng mana sa kalangitan at nalaman ni Zhao Feng na ang nakapalibot na bula ng liwanag ay nagsimulang kumupas. Ang lupa, bundok at langit ay lumiliit habang papalapit sila sa mga anino ng mana. Sa pamamagitan ng mga ulap, makikita ang tanawin ng kung ano ang nasa loob ng mga mana. May mga kakaibang tore at maging ang mga karera na hindi pa nila nakikita kahit na malabo ang mga imahe. Mystic Eyes Inheritance. Tinitigan ni Goddess Bingwei ang mana na nililiman ng pinakamalakas na aura ng may kagalakan. Mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon, halos 9 na pamana ang lumitaw at ang Mystic Eyes Inheritance ang pinakamalaki at nalampasan ang iba. Ang paglitaw ng Mystic Eyes Inheritance ay isang pagpapala para sa mga naglilinang ng Dao of Ice at ang Goddess Bingwei ay ang pinakamalakas na henyo ng yelo sa Sacred True Dragon Gathering. Nakapasok pa siya sa Mystic Eyes Inheritance noon at ganoon din ang naranasan niya. Sa puntong ito ng panahon, ang bloodline ni Goddess Bingwei at True Spirit Chi ay tila nakaramdam ng pagtawag mula sa Mystic Eyes Inheritance. Naramdaman din ito ng God's Spiritual Eye at bloodline ni Zhao Feng. Kung tutuusin, mas nakabase sa yelo talaga ang bloodline niya. Mukhang bagay sa akin ang Mystic Eyes Inheritance. Napaisip si Zhao Feng. Ang Four Great Inheritance ay makapangyarihan lahat at maaaring isaalang-alang ni Zhao Feng ang pagpunta sa Mystic Eyes Inheritance, ngunit nag-specialize din siya sa landas ng Lightning at Ancient Dao of Soul. Hindi sigurado si Zhao Feng kung ang kanyang God's Spiritual Eye ay patuloy na mag-evolve at magiging isa pang elemento. Nangangahulugan ito na ang pagpasok sa Mystic Eyes Inheritance ay delikado. Hindi ngayon ang oras para isaalang-alang ito. Ang bawat Sacred True Dragon Gathering ay may 3 round at dapat may isa pa. Nabawi ni Zhao Feng ang kanyang kalmado. Pagkataos, nawala ang bula ng liwanag, at lumitaw ang isang bagong arena sa kalangitan. Ang dahilan kung bakit ito ay bago ay dahil ang mga sukat ay lamang ng isang mas maliit na sukat at kung titingnan mula sa malayo ay tila isang maliit na isla. Lumulutang arena. Natigilan ang daang libong manonood na nanonood. Mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon ang sinaunang arena ay nagbago ng maraming beses at sa sandaling ito ang nakapalibot na mga estatwa ng bato ay tila nagsiserve sa arena. Sa langit ay ang floating arena at sa itaas ng floating arena ay ang Inheritance Shadowlands. Ang eksenang ito ay nagtulak sa Sacred True Dragon Gathering sa isang peak. 100 True Dragon Geniuses ang kumalat sa floating arena habang tinitingnan nila ang Inheritance Shadowlands sa itaas. Itong huling round ay iba sa dati. Noong nakaraan ang ikatlong round ay nirerango ang unang lugar, ang nangungunang 3, ang nangungunang 10 at iba pa. Nagkatinginan ang mga soberano. Wala bang tuntunin ulit? Lahat sila ay pinili sa bilyon-bilyon. Nagkaroon ng talakayan. Itim na itim ang buong sinaunang arena at tanging ang floating arena, mga rebeltong bato at mga anino ng mana ang makikita. Kabilang sa mga iyon ang floating arena ay ang pinakamaliwanag at ang mga estatwa ng bato ay bahagyang lumabo, na may paminsan-minsang kakaibang kidlat. Ang mga anino ng mana ay malinaw at mahirap makita. Tulad ng hula ng mga tao kung ano ang nangyayari. Huwang. Bahagyang umindayog ang mga estatwang bato sa paligid. Ano ang nangyayari? Nagulat ang 100,000 manunood. Weng. Isang estatwa na halos 100 yarda ang taas ang biglang kuminang. Ang rebeltong iyon ay nasa hugis ng isang malaking unggoy na may 3 ulo at 6 na braso. Tila nabuhay ito sa sandaling ito at naglabas ng isang sinaunang lumang aura. Woo! Isang malalim na dagandong ang tila nagmula sa malaking unggoy na ito at maging ang mga nasa Origin Core Realm ay nakaramdam ng pressure. Shua. Ang estatwa ng unggoy na malapit sa 100 yarda ang taas ay nagpadala ng figure ng unggoy sa lumulutang na arena. Ang lakas ng aura. Ang mga estatwang bato na ito ay talagang hindi normal at tila naglalaman ng isang mahiwagang kapangyarihan.
Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang figure ng unggoy. Shua. Ang figure ng unggoy ay dumaong sa harap ng isang kabataan ng True Dragon 1 na daang malakas. Wang Xiaoguai. Bulalas ng mga mula sa Canopy Great Country. Ang True Dragon token ni Wang Xiaoguai ay umungo at naging malakas na pag-akyat ng True Dragon Blessing na naging ape figure. Ang True Dragon token ay nag-crack habang ang lahat ng Dragon Blessing nito ay kinain ng unggoy. Woo! Matapos kainin ang pagbabasbas ng dragon ay nagliwanag ang figure ng unggoy at dumapo sa katawan ni Wang Xiaoguai. Boom! Umungo si Wang Xiaoguai at ibinato ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib na parang sinapian siya ng demonyo. Ang kanyang lakas sa pag-iisip at layunin sa pakikipaglaban ay lumundag at tila may naiintindihan. Sa sandaling ito ang aura mula sa katawan ni Wang Xiaoguai ay nagpatalon sa puso ng ibang True Dragon Geniuses at nakaramdam ng pressure. Ito ay ang lakas ng paglipat sa kalawakan. Oh my, totoo ang alamat. Ang mga rebeltong bato na ito ay naglalaman ng ilang mga layunin na iniwan ng ilang mga eksperto. Ang mga sovereigns ay pinanood ang eksenang ito sa pagkabigla at hindi paniniwala. Sa ilalim ng figure ng unggoy, tumaas ang lakas ng pakikipaglaban ni Wang Xiaoguai at ang kanyang bloodline ay nag-apoy habang siya ay nagbigay ng nakakatakot na aura. Boom! Ikinaway ni Wang Xiaoguai ang kanyang ginto at pilak na patpat at agad na pinaubo ng dugo ang malapit na True Dragon Geniuses. Paano ito posible? Bulalas ng mga True Dragon Genius na ito. Sa 100 ranggo at lakas ni Wang Xiaoguai ay nasa likuran at ang mga kalapit na henyo ay lahat ay mas mataas ang ranggo kaysa kay Wang Xiaoguai ngunit pinalipad ng isang stick. Woo! Isa pang 2 batong estatwa ang naglagay ng kanilang mga figure. Ang isa ay isang itim na nakabaluti na Diyos at ang isa ay isang ahas na nakabuntot sa yaw na hayop. Shua Shua. 2 higanteng figure ang dumaong sa sinaunang arena at ang True Dragon Geniuses ay nagpahayag ng mga umaasang ekspresyon. Ang mga figure cast na ito ay kinakatawan na tinitingnang mabuti ng mga sinaunang eksperto at pipiliin nilang tulungan ang mga napiling henyo. Hindi nagtagal, natanggap ng 2 pang henyo ang kapangyarihan ng mga sinaunang eksperto at tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kasabay nito, maraming estatwa ng bato ang nagsindi ng ilaw. Roar! Roar! Iba't ibang uri ng kapangyarihan ang naglakbay sa pagitan ng sinaunang arena. Pagkatapos, halos 10 figure cast at umakyat sa kani-kanilang mga henyo at isa sa kanila ay isang diyosa na may fan na dumapo kay Liu Chengxian. Nakapikit ang mga mata ng huli, at tila tumugtog sa kanyang mga mata ang musika ng sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan ay maaaring makapagpapataas ng lakas sa labanan ng sinumang henyo sa loob ng maikling panahon at maging maihahambing sa antas ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Biglang may naramdaman si Zhao Feng, at ilang nakamamanghang estatwa ng bato ang lumiwanag at tila tumingin sa kanya. Ang mga rebeltong bato na ito ay lahat ng hindi bababa sa 100 yarda ang taas at mas malaki kaysa sa mga nauna. Tila sinusubukan nilang makipag-usap kay Zhao Feng at hinihintay ang kanyang tugon. King of Gods, Kabanata 380. Pagpipilian. Tinanggap ng Sacred True Dragon Gathering ang pinakamaluwalhating henerasyon nito. Ang misteryoso at sinaunang arena ay napuno ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan matapos na ma-activate ng malaking halaga ng Dragon Blessing at Battle Intent. Ang paglilipat sa kalawakan ay umabot sa henerasyong ito ng mga bituin. Bahagyang nanginag ang puso ng siyam na soberano nang mapuno ng pananabik ang kanilang mga mata. Sa puntong ito ng panahon, tiningnan nila ang mga rebeltong bato ng may paggalang. Ang mga estatwa ng bato ay mula sa 12-dosenang yarda hanggang daan-daang yarda. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang hugis. Hayop, tao, ibon. Tila sila ay nanggaling sa sinaunang panahon at sinuri ang bawat galaw sa loob ng sinaunang arena. Ang pinakamataas na 10 sky stone statues ay malapit sa 1,000 yarda at tila umiral kasama ng langit. Nagkaroon sila ng iba't ibang ekspresyon. Ang iba ay walang ekspresyon habang ang iba ay nakangiti ng masama. Parang nagkukwento. Ang libu-libong mga rebeltong bato ay bumuo ng isang batong estatwa na bundok na nakapalibot sa sinaunang arena. Ang mga estatwang batong ito ay tila mga dalubhasa o mga Diyos pa nga noong unang panahon.
Ang kanilang mga may-ari ay malamang na bumagsak ngunit ang kanilang mental na enerhiya ay nabubuhay pa rin. Ang mga kasanayan ng mga sinaunang eksperto ay hindi maarok at maaaring magpadala ng kanilang enerhiya sa pag-iisip sa buong panahon. Ang paggalang ng mga soberano ay nasa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang bawat isa sa mga estatwang bato na ito ay kumakatawan sa isang kwento. Sa pagkakataong ito, mga 100 estatwa ng bato ang kumikislap. Gayunpaman, walang reaksyon ang 10 pinakamataas na Skystone statues. Ang 10 Skystone statues na ito ay tila nagmula sa sinaunang panahon o maaaring mga Diyos mula noon. Gayunpaman, pagkatapos ng sinaunang labanan ang kontinente ay nawasak at natapos ang kanilang panahon. Tiningnan ni Sovereign Yu Xingchen ang 10 Skystone statues na may tiyak na emosyon. Ang 10 Skystone statues na ito ay tila umiral kasama ng langit at lupa. Siguro ang mga henyo sa sinaunang arena ay hindi sapat para sila ay bumaba. Sa floating arena, parami ng parami ang mga henyo na nakatanggap ng kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan at ang kanilang mga mukha ay napuno ng pangunawa. Marami ang nag-apoy ng kanilang mga bloodline tulad ni Wang Xiaoguai. Ang mga may dalisay at mas sinaunang mga linya ng dugo ay may mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng resonance sa mga estatwa ng bato. Kaya ganyan yan. Naramdaman ni Zhao Feng na 2 o 3 layunin ang nagmumula sa 3 magagandang estatwa ng bato. Ang una ay humigit kumulang 100 yarda ang taas at isang Panginoong ahas na may 3 ulo na lumutang sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ng ahas ay kumislap ng kulay ube at mukhang brutal. Ang pangalawa ay isang sinaunang armored lightning war god na may hawak na mace na halos 150 yarda ang taas. Ang pangatlo ay isang diyosa ng yelo na napapalibutan ng nyebe at yelo. Ang kapangyarihan ng paglilipat sa espasyo ng 3 ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba. Ramdam ni Zhao Feng ang kanilang pagtawag at pagkakatugma. Ayon sa pagsusuri ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng, kung gaano sila tinatanggap ay nakadepende sa kanilang bloodline pati na rin sa lakas ng Dragon Blessing. Halimbawa, si Yu Tianhao ay may 4 hanggang 5 estatwa ng bato na sinubukang makipag-ugnayan sa kanya. Si Shi Chengtian at Zhao Feng ay parehong nakaramdam ng 3 samantalang sina Tan Tailanyo at Goddess Bingwei ay may 2. Ang natitirang mga henyo ay mayroon lamang isa at ang ilan ay wala man lang. Siyempre, tanging ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ang makakakita nito. Ang iba tulad ni Yu Tianhao at Xin Wuang ay hindi magawa. Alin? Si Zhao Feng ay hindi gumawa ng desisyon at karamihan sa iba pang mga napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi rin nakagawa dahil ang aura na nagmumula sa mga estatwa ng bato ay lumalakas at lalong nagsimulang magising. Boom! Sumigaw si Shi Chengtian at bumagsak sa kanya ang 200 yarda ang taas na figure ng elepante ng dragon. Agad na pinilit ng malakas na aura ang iba pang kalapit na figure cast. Napakalakas ng paglipat ng espasyo. Nasa malayo si Zhao Feng ngunit naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan at hirap sa paghinga. Para siyang langgam na nakaharap sa isang mapanglo na hayop. Matapos matanggap ang paglilipat ng espasyo, ang lakas ng labanan ng mga henyo ay mabilis na tumaas sa loob ng maikling panahon at ang ilan ay nasira pa. Halimbawa, ang bloodline ni Wang Xiaoguai ay nag-apoy at naabot niya ang True Mystic rank. Si Liu Chengxen ay may isang diyosa na may chin sa likod niya at ang kanyang mga mata ay nakapikit habang tumutugtog ang isang sinaunang himig, dahilan upang tumaas ang kanyang aura. Ang kapangyarihan ng chin ay tumutulong sa kanya na bumuo ng kanyang ugat ng batas. Lihim na nagulat si Zhao Feng. Ang mga katulad na sitwasyon ay makikita sa buong floating arena ngunit karamihan ay nakalusot sa cultivation o bloodline. Hahaha. Ang kapangyarihan ng sinaunang dragon at elepante. Bulalas ni Shi Chengtian habang ang isang ligaw na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanya at isang cast ng dragon at elepante ang bumangon mula sa kanyang likuran, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kapangyarihan ng dragon at elepante. Sa panahong ito, nadobol ang pisikal na katangian ni Shi Chengtian at dahil sa hindi nakikitang puwersa, umubo ng dugo ang mga kalapit na henyo. Maging sina Tan Tailanyo at Goddess Bingwei ay lumayo kay Shi Chengtian. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ngayon ang lahat ng iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo at maaaring magpadala ng isang paglipad gamit ang isang kamao.
Sa puntong ito ng panahon, iba't ibang figure ang bababa sa True Dragon Geniuses at ang Dragon Blessing ng sinaunang arena ay naging mas malakas. Ang mga figure na ito ay sumisipsip ng Dragon Blessing at magiging isa sa kanila, na sumusuporta sa isa't isa. Matapos mapili ni Shi Chengtian Tantay Lanyo at Goddess Bingwei ang kani-kanilang mga rebeltong bato at tumaas ang kanilang kapangyarihan sa labanan sa ibang antas. Sa sandaling natanggap ng napakaraming prodigy ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, tiyak na naabot ng kanilang lakas sa labanan ang True Lord rank. Nakakabaliw na henerasyon. Bagamat ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan ay panandalian ngunit ang True Dragon Genius na ito ay mabilis na bubuti pagkatapos. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay nakakatakot, at ang pangkat ng mga henyo na ito ay tiyak na mababago ang kontinente. Napabuntong hininga ang mga soberano sa entablado. Hindi pa rin natatanggap ng ilang nangungunang mga henyo ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan. Na-realize ng Green Moon Sovereign. Sa floating arena, ang isang maliit na bilang ng mga tao tulad nina Zhao Fang, Yu Tianhao, Zhao Yufei at Xin Huang ay hindi pa nakakapili ng estatwa ng bato. Sa gitna nila Yu Tianhao, Zhao Fang at Zhao Fang ay maraming pagpipilian, kaya malamang na iniisip nila kung alin ang kukunin. Kakaiba, isang rebeltong bato lang ang natanggap ni Xin Huang ngunit bakit hindi niya ito pinili? Napatingin si Zhao Fang kay Xin Huang. Pakiramdam niya ay mas maraming sikreto ang alam ng huli kaysa sa kanya. Sina Yu Tianhao at Zhao Yufei ay nakatanggap ng komunikasyon ng 4 o 5 layunin. Si Yu Tianhao ang numero 1 henyo at ang kanyang Dragon Blessing ay ang pinakamataas din ngunit si Zhao Yufei ay medyo nababahala pa rin ngunit ang bilang ng mga komunikasyon na natanggap niya ay pareho kay Yu Tianhao. Maaaring mas bihira pa ang bloodline ni Yufei kaysa kay Yu Tianhao. Nagulat si Zhao Fang. Pagkatapos, siniyasat ni Zhao Fang si Xin Huang. Hindi nag-abala si Xin Huang na makipag-ugnayan sa layunin na sinubukang makipag-usap sa kanya at sa halip ay kumislap ang kanyang mga mata habang inilalabas niya ang kanyang layunin na subukan at makipag-ugnayan sa pinakamataas na 10 Skystone statues. Ang 10 Skystone statues ay namumukod tangi sa iba ngunit lahat ay malabo at walang mga reaksyon. Unang nagsimula si Xin Huang sa pinakamataas na 999 na yarda ang taas na estatwa, ngunit walang reaksyon. Hindi rin nag-react ang pangalawang 900+ yard statue. Ang ikatlong 900 yarda kasama ang rebulto ay hindi nag-react. Ang 10 Skystone statues na ito ay patay na tahimik at walang mga aura, ngunit nararamdaman ng God Spiritual ay ni Zhao Fang ang kapangyarihan sa loob nila. Nangangahulugan ito na hindi na parang ang 10 Skystone statues ay hindi bababa sa kanilang mga layunin, ito ay hindi sila bababa sa kanilang sarili. Ang mga Skystone statues na ito ay hindi bababa kaya si Xin Huang ang pumunta sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Ngunit magtagumpay kaya si Xin Huang. Naabot na ni Xin Huang ang ikalimang pinakamataas na estatwa ng bato ngunit hindi rin ito nag-react. Ang mga Skystone statues na ito ay lahat ay ipinagmamalaki at maging ang napakahusay na kamanghamanghang henyo sa Sacred True Dragon Gathering ay maaaring wala sa kanila. Hindi bababa sa sila mismo ay hindi bababa sa kanilang mga layunin. Kung mayroon silang kapangyarihan na lumipat sa espasyo, nangangahulugan ito na maaari silang bumaba ngunit depende sa kung payag sila o hindi. Siguro mayroon silang kanilang mga target ngunit kailangan ang mga ito upang pumunta sa kanila. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, parehong pumili sina Yu Tianhao at Zhao Yufei ng 2 hanggang 300 yarda ang taas na estatwa ng bato na ang lakas ng paglipat sa kalawakan ay nalampasan si Shi Chengtian at ang iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Sa pagmamalaki ni Yu Tianhao, hindi niya akalain na ang pinakamataas na Skystone statues ay kailangan sila upang pumunta at subukang makipag-ugnayan dito, hindi ang kabaligtaran. Ang dahilan kung bakit siya naghintay ng ilang sandali ay upang makita kung ang Skystone statues ay bumaba ngunit nang makitang hindi sila bumaba, siya ay sumuko. Para kay Zhao Yufei, wala siyang makapangyarihang martial intent tulad ni Yu Tianhao o ang God Spiritual ay ni Zhao Fang kaya wala siyang alam. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan ng paglilipat sa espasyo ay mas malakas pa rin kaysa sa iba.
Nang piliin ni na Zhao Yufei at Yu Tianhao ang kani-kanilang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, ang pares ng 10 Sky Stone statues ay tila bumuntong hininga at lumabo. Tila may naramdaman si Yu Tianhao at nagbago ang kanyang ekspresyon ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang pinili. Siya ay may isang malakas na paniniwala at ang kanyang linya ng paningin ay mawalan ng ilang mga pagkakataon. Magtatagumpay ba si Xin Wuang? Nalaman ni Zhao Feng na patuloy na sinusubukan ni Xin Wuang na makipag-ugnayan sa 10 Sky Stone statues at kahit ilang beses siyang nabigo, nanatili siyang kalmado. Naisip ni Zhao Feng na hindi mataas ang tsansa ni Xin Wuang na magtagumpay. Una, wala siyang bloodline at pangalawa, ang kanyang dragon blessing ay hindi kasing dami ng isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Hayaan mo akong manalo. Nadama ni Zhao Feng ang pagiging mapagkumpetensya at nagpadala ng isang maliit na bahagi ng kanyang lakas sa pag-iisip upang subukan at makipag-ugnayan sa isa sa 10 Sky Stone statues.